So ayun mga kapuso, umpisa na natin yung mga questions na inilapag sa akin ni GMA na gusto ko po isagot na kasama kayo po. So ayun po, paano mo ilalarawan ang mga magulang, ang iyong mga magulang? At sa paanong paraan nila ipinapakita ang kanilang pagiging magulang? Wow, that's a nice question. So, yung parents ko, they're very good, very strict and firm. Alam nila yung tamang boundaries nila if they're gonna step close or they're gonna get too far from a situation, because obviously, nire-respeto nila ako bilang tao din at alam ko din yung tamang boundaries nila at saan sila nagpe-play sa part sa buhay ko, lalo na na tumatanda na po kami mga siblings ko. So super thankful ako na my parents that they are like role models who have a lot of morals and ethics na nabibigyan po na natuto po sa amin. Tama. So paano parang ipinapakita nila ang kanilang pagiging magulang? Well, they show that through their love and through yung time na binibigay sa akin. At doon ako thankful sa kanila. Paano nyo naman isinisaayos ang mga gusot or like fights and conflicts sa family ko? This is actually a good topic, no? Because our family, even though masabi ng tao na perfecto po kami, hindi naman lahat ng family perfect in a way na hindi nagkakaroon ng away. So the best thing talaga sa advice din po sa inyo is communication is key. You always have to understand na may mga times din na you don't mean what you say, and due to heat of emotions na kung kailan kayo nag-aaway, dun po kayo na nagkakalabas ng masamang words. So honestly, you just have to communicate and to talk about these conflicts because you don't want to bottle them up. Tama. Magkwento ako tungkol sa character ko. Si Ara, she's very, how do I say this? Smart, strong. Alam niya kung she really knows na may mga tao sa mundo na you can always give second chance to. She's not the type na pag may ginawa kang masama sa'yo, automatic negative ka na sa tao na yon. Because I realize sa character ko, mapagbigay siya sa mga chances. Lalo na kasi lagi siyang sinasaktan. At una, I thought na parang she's just being blinded to it. Hindi naman. She knows what's going on. And that's the sad truth of my character na matibay at magaling siya. In a way na she went through all these things. And in the end, love still prevails. Ayan yung love still is the answer. Tama. Anong masasabi ko sa may mga katrabaho ko? Unang-una, marami akong natutunan kay Sir Jeric. It's also fun being with him as such a seasoned and veteran actor. Tsaka si Ate Dayan po. Because lalo na sa mga eksena ko na kailangan ko pong umiyak, naitulong niya po ako at nairating niya ako sa dulo na yon, na which I'm very thankful for. Super talaga. I'm very thankful kay Miss Dayan Medina. Yun, Sir Kuya Rojun. Nice one. Si Ate Therese, no? Wow, great actor. Cry on the spot. Talagang naiinis ako sa kanya bilang kung hindi siya naging ate ko, siguro nahihirapan ako kasi magaling siya mag-inis. Lalo na feel ko po talaga na unwanted ako. Kasi yun po yung character niya. Ina-unwant niya ako talaga. Na lagi akong mali. Lagi akong nasa... my person is wrong, basically. Which is bad. Gano'n ko kalab ang mga kapatid natin sa LGB community. Love na love ko po ang mga tao sa LGB community. No hate to the world, just spread love. Whoever you want to love, just love that person. Bakit tayo mag-hate, no? It's important to just keep loving people. And you don't wanna mess with anybody, tama din. Because I grew up with a lot of LGBT community members and all I can say is they've been nothing but good people. Wala namang masamang tao na just because you're from LGBT doesn't mean na masama ka or something, 'di ba? Actually in like 90% of the time sila pa yung pinakamabait na tao.
which that's from my life, no? Lalo kay Daddy Wawi, kay Mama Joey, kay Tito Arnel ko. Parang buong buhay ko po, I've been surrounded with, lalo na gay men. And honestly, masarap sa feeling na they've always tinatrato ako nilang bilang son, friend, which I love you po. Sina Daddy Wawi, lalo na si Kuya Gerald, oh my God, nanonood siya. Hello po, Kuya Je. Ano ang learnings mo sa episode na to ng Wish Ko Lang, no? Natutunan ko po na some love is won't ever be conditional, and that there will always be love that is conditional. Kasi sa buhay ni Ara, makita niya na hindi lahat ng tao na nagmamahal sa kanya ay tunay. At yung mga tunay na nagmamahal sa kanya ay late lang nila napansin at late lang nila din na-realize na si Ara always been unconditionally loving people, which made her really a beautiful woman. Bakit dapat panoorin ang Wish Ko Lang episode ng Babae Po Ako? Bakit panoorin? Para makita ako. Para makita ang bago kong balakang bewang. Di joke lang. Honestly, you should watch it because it was such a great project of mine, and I spent a lot of time on it. Gusto ko po ulit gawin or i-challenge myself ulit sa mga role na ganito upang tuloy-tuloy akong matutunan ang pagiging tao, pagiging kahit sino. At dun ako bumabalik sa love ko sa acting. Na it's really amazing to get in the shoes of other people and love and learn why they're like this. And learn the pains and truths of the tunay na buhay. At syempre po, masaya panoorin ang kwentong na tunay. Kwentong buhay na naaayos at yung masaya po is yung pamilya po. Kung lahat ng problema sa mundo nandyan po, opo, pero yung pamilya lagi nandyan din para sa'yo. Always there. There's always gonna be family